Kasi nga, ito palang si Rowena Guangzon, mga kaibigan, ay may lahing Koreano. Ang pangalan pala niya talaga sa Korea ay Bo Wangson. Oh, huwag kang ngingiti para hindi halata. Kasi 'pag ngumiti ka, buko na tayo. Ah, ngayon ko lang nakita ito, na ito palang si Rowena, yung mga lahi ng mga kinahuhumalingan ninyong mga Koreano. Siya pala si Bo Wangson. Di ko lang alam kung anong ibig sabihin niyan sa English. Okay, nagmagaling, nagdadakdak. Oh, siyempre, coming from Rowena Guangzon, Buwangson pala, hindi naman ako nag-e-expect na mga kagandahan na magbumula sa bunganga nito. Dito ako mas okay. Sino ba masabing magpunta ka kasi doon? Akala ko ba PWD niyan si Buwangson, malakas pa. PWD saan? Sa utak? PWD saan? Sa bunganga kasi laging pasmado? Laging nagpapawis ang bunganga niyan? Malamang. O eto, sabi ni Buwangson ay eto. Ilang taon ako sa politika. Sa tiyan pa lang ng nanay ko. Oh, see? Sabi ko sa inyo eh. Lakas talaga ng tama eh. Sa loob pa lang daw ng tiyan nanay niya, politiko na eh. How great it is. Tagal na daw niyang politika. Nasa loob pa lang siya nasa loob pa lang siya ng nanay niya. Tiyan ng nanay niya. Politika na siya. Galing talaga. Pinalakpakan niya ng mga DDS kasi sila naniwala. Galing ng tirada. 67 years old ako ngayon. Politiko na ako. Board member man nanay ko, 33 years. Wala pa ako nakita ng gobyerno na ganito. Puro ka magnanakaw. Mga kawatan. Ang kailangan ng Pilipinas, reforma. Zero corruption. Wow. Zero tolerance. Teka. Sabi niya dito, wala pa daw siyang nakitang gobyerno na pinaka-corrupt kundi yung gobyernong ito. Teka, nung panahon ni Digong, anong pwesto niya sa COMELEC? Commissioner. Sinabi ni Digong na alam niya ang talamak na corruption sa DPWH, pero walang ginawa si Digong. Pero inamin ni Digong na talamak ang corruption sa DPWH. Pero ulitin ko, walang ginawa si Digong. May napakulong ba na district engineer si Digong? May kinulong ba na regional director si Duterte? Ito na lang. Meron bang ibinunyag si Duterte na mga corrupt na mga kontraktor? Wala. Kung alam ni Digong na maraming korupsyon na kanyang binigay at sinabi sa publiko, bakit hindi yan narinig ni Buwangson? Ang galing ng panlilinlang ng grupong ito. Birthday ni Digong yan. Ginamit na pamumulitika. Hinayaan lang yan ng mga anak ni Duterte na gamitin yung birthday ng tatay nila para sa kanilang personal na birada. Gawin mo sa birthday ng tatay ko yan, kakatayin kita. Maging sino ka man. Abay, hindi mo pwedeng salaulain ang birthday ng tatay ko. Paduduguin kita. Yun lang ang masasabi ko. Pero bakit hinayaan ng mga anak ni Duterte? Kasi sila lang naman ang magbebenepisyo. 'Di ba? Yung paninira sa administrasyong ito, walang ibang magbebenepisyo kung hindi ang mga anak at pamilya ni Duterte. 'Di ba dapat pag birthday ng isang tao, lahat ng pagpupugay, lahat ng magagandang salita, yun ang binabanggit mo para at least naman maging kalmate at pamilya kung hindi yung celebrant mismo, tama 'di ba? O bakit sila ang sumaya?
Sandali lang, sino ba yon? Mami Rubian, Kualas Dimos, nag-upgrade si Kualas Dimos. Thank you, thank you, thank you, thank you. O, dito, tuloy natin. That's why, this early, I already commit my support to you, Vice President Sara Duterte. Whether Sabi ko sa inyo, ipinangampanya. I'm telling you this. Ginamit lang nila ang selebrasyon ni Dugong para sa maagang at pasimpleng pangangampanya ni Inday. Tama? run for senator or not, I am going to campaign as I am campaigning now for Sara Duterte, who will be the next Inamin nila na yung ginagawa nila ngayon ay pangangampanya para kay Sara. Sino na ulit ang namumulitika? Sino na ngayon ang tunay na namumulitika na imbes na magtrabaho, mas inuuna ang paggastos at pamumulitika para masigurado ang pagkapanalo sa 2028. Pero nung may ginawa sila na kahina-hinala dahil ito ay nagpapakita na hindi talaga sigurado mananalo si Sara. Eh, after that, you change na, okay? O, ayan, tuloy natin, mga kapatid. Sabi dito ni, sino yan? Sabi niya, di daw siya DDS. Pero ngayon, lumantad na siya. Wala pang campaign period. At galing mismo sa salita niya, na ngayon pa lang, kanina pa lang, ikinampanya na si Sara. Sino ngayon ang inutunyo? Kami? Hindi. Ang niloko dito ni Rowena Guangson, yung mga kaalyado nila sa Duterte Group. Kayong mga dilawan daw to. Tanggap nyo? Wow. president of the Philippines. Ayan yung pagsasalita ni Bo Wangson. Yan ay import pa mula South Korea. Good evening, Duterte. Ang namumulitika pero hindi daw eh. Si Martin daw ang namumulitika pero wala kayong naririnig kay Martin Romualdez na naninira, nagpapahayag ng paktakbo for 2028. Ang nakikita ko lang kay Martin, pasyal ng pasyal sa mga distrito, tumutulong, nagbibigay ng mga ayuda, nagbibigay ng mga proyekto. Samantalang si Sara hanggang advice lang. Nandyan po ba si Robin Padilla? Bakit? Idol mo si Robin, Ma'am Rose? Sayang eh. Hindi ako eh. Ang tanong ko, nandyan ba si Amy? Itanong ko, nandyan ba si Bongo? Nandyan ba si Bato? Ito lang Ang tinatanong ko, bakit yung mga original na mga kakampi ni Duterte, ni Digong, birthday niya ngayon, di ba? So dapat nakikita natin, nandyan sina Bato, nandyan sina Bongo, nandyan sina Amy. Bakit? Yung mga originals ay wala dyan. Bakit kaya? Hindi ka ba nagtataka? Wait. Di ba dapat birthday ni Digong? Di ba dapat ang nakakasama dyan yung kanyang beloved na si Hanilet? Pero bakit hindi ko nakita? Hindi ko na inaasahan na magsalita si Hanilet. Hindi na. Basta makita ko lang sa selebrasyon. Okay na sana. Kampante na yung loob ko. Sasabihin ko, napakaayos ng mga Duterte. Nagkakabati-bati sila. Nagkakaisa sila. Dahil kay Digong. Para kay Digong. Pero hindi. Bakit kaya? Di ba kayo nagtataka na yung mga diehard na sumuporta at kasama ni Duterte para dito sa Republika ng Pilipinas nung administrasyon niya, bakit wala sila? Bakit ang nakikita ngayon natin ay yung mga bagong mukha? Bakit ngayon ang kasama ni Sara Duterte ay yung mga wala pang napapatunayan at tutusin, hindi man lang nila sinuportahan at sinamahan si Digong? Bakit ako magtataka? Wala nga akong nakita. Sabi ito, nasa bisig na ni Epipanyo. Ay,
So, mukhang totoo yung balita na nagkakaroon ng away-away at dibisyon sa kampo nila. Hindi lang nila maamin, hindi lang nila masabi, pero alam natin na yun ang nangyayari. Sabi dito, wala din si Philip diyan. Eto na naman, sasabihin niyo na naman na magkasama yung dalawa dahil porket wala si Hanelet at saka si Ipe. Sasabihin niyo na naman na nagsasama na naman sila. Kayo talaga, iba-iba na kasi mga sponsors nila at nagkakawatak-watak na sila kanya-kanya na. Ang tanong ko, akala ko ba, buo solid yung 32 million na yun? Eh, bakit dito, 'di ba dapat dito nila parang dito rin sa Europe, 'di ba? Ang imbes na dumami ang mga supporters ng mga Duterte, para siyang mga Duterte. Eh, nakita ko dito sa Diheg kanina, parang binilang ko parang 64 lang, eh. Mas marami pa yung edad ni Digong, eh, kaysa dun sa mga nakita ko, pero kahit ganon pa man. Bakit? Anong nangyari? Kaya mukhang ang ibang urig na DDS ay naakay na ni Bongo at Cayetano. Maybe. Siguro. Baka gano'n nga nangyayari. Mukhang totoo nga yung balita. Sa takdang panahon ay nagkawat-awat mula na nga. Idol mo nagkukuda na naman kabsat bagtit yung idol. Ako ang idol niya, hindi lang niya pinapahalata. Isa pa sa mga nagbunganga, 'di ba, sa social media. Hindi naman tayo nag-e-expect ng malaki sa kanila. Kasi ang basura ang